Mhm. Ayan po, Tatay Narding, kasama po natin ngayon si Pastor Pagkaliwagan. Naku, salamat sa Panginoon. Ayan po, siguro po ay tayo po ay pwede nang simula ng ating gawain. Ano po, handa na po ba ang lahat para sa gawain po natin para sa Panginoon? Yes. Amen? Amen. Amen. Isa nga po munang best clap para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. At ngayon nga po, sa pag-uumpisa po ng ating gawain, inaayahan ko po ang lahat na yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin. Father God, salamat po Panginoon, Diyos Ama namin sa langit. Lord, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo, O Lord. Lord, salamat po Panginoon sa buhay na muli po Panginoon ay patuloy na ibibigay niyo po sa amin. Lord God, we glorify, we magnify your holy name. Lord, salamat po Panginoon sa pambihirang pagkakataon na ito na kami po ay pinagsama-sama niyo po sa pamamagitan po ng technology na ito ay Lord, kami po ay inyong binubuklod ang iyong mga anak para sa iisang layunin, ang papurihan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, nagpapasalamat po kami Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Salamat po O Lord na kami po ay nabigyan niyo po ng pagkakataon O Lord upang magsagawa ng iyong gawain. Lord God, bago po kami magpatuloy sa gawain ito Panginoon, kami po ay nagpapalinis sa iyo Panginoon. Lord, kung ano man po Panginoon ang mga kakulangan o kamalian o kasalanan na amin pong nagawa, Lord God. Lord, kami po ay humihingi po ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord God, tunay po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nagkakasala, Panginoon. Pero Lord, kami po, Panginoon, humihingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. At Lord, paging dapating niyo nga po kami, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay makisalo, Panginoon, sa pagdiriwang ng iyong kadakilaan sa aming po mga buhay. Lord, salamat po o Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming po mga kasamahan na wala pa po, Panginoon, sa messenger room na ito, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, ay luubin niyo rin po, O Lord, na sila po, Panginoon, ay makasama po namin na makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng iyong mga salita. Lord God, ngayong oras na ito, itinataas po namin ang bawat bahagi ng iyong gawain, Panginoon. Lord God, kayo na po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Lord, samahan niyo nga po kami ng iyong mga libu-libong mga anghel, Panginoon. At Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ng new anointing, Panginoon, ng iyong mga anak at ang iyong anak na magdadala ng iyong mensahe, Panginoon. Lord God, lukuban niyo po siya, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Ganon din po ang bawat isa. Manatili po, Panginoong ligtas sa aming mga tahanan, sa aming kinaroroonan ngayon, Lord God. Panatilihin niyo po ang kaligtasan ng kapayapaan, Panginoon, kagalakan sa puso, O Lord, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon. Kayo na nga po, Panginoon, ang mataas sa aming pong kalagitnaan, sa oras na ito, Panginoon, at sa lahat po ng dako. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang na iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. At ngayon nga po ay patuloy po nating papupurihan ang ating pong Diyos na buhay. Ating pong inaayahan po ang lahat na makiisa sa ating pong pagpupuri. Tinatawagan ko na po ang Velasco family. Amen. Tayo po ba'y handa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Halina. Halina at sama-sama nating itaas ang kanyang dakilang pangalan. Amen.
Inyong kamay ay taksa kaway Suriin na po ang ating Panginoon at patuloy natin siyang papurihan. Ating awitin ang Wala Kang Katulad. Amen. Tunay na walang katulad ng ating Panginoon. Lahat ng awit sa mundo, hindi ko kayang larawan. Ang ulan, ang kabulihan awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hindi ko kaya kailangan mo kulang ang lahat maging mga salita upang ihaya kabutihan mo. Wala kang matulad, wala nang papakita sa'yo, wala kang matulad, wala nang papantay sa'yo. ikaw ang Diyos, noon pa yan, mali ngayon ay kailanman. Sa bawat panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hindi ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng salita, maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Ang matulad, wala nang papalito sa'yo, wala kang katulad, wala nang papalito sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa bawat panahon, wala kang katulad. Wala nang papalito sa'yo, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos,
pangalan mo, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Amen. Amen. Tunay ang habang panahon. Kahit anong panahon ay walang katulad ng ating Panginoon. Ibigay po natin ating pinakamalakas na palakpakan sa ating Amen. 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 Tunay nga po na walang katulad ng ating Panginoon at sa habang panahon siya po ay wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. At ngayon nga po ay patuloy po nating papupurihan ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko po si Brother Dan para sa testimony. Basta po kayong lahat, tunay po na kagalak-galak ang araw na ito dahil ang ating pastor ay nandito ngayon. Kaya naman gusto po naming marinig ang ating pastor kung anong pakiramdam na tayong muli ay magkita-kita, pastor. Kayo nga mo ay magbigay ng inyong testimony. Dito sa pagpasok na ito ng COVID, mula ng March 14, ang katapusang misyon nang ako'y naglilibot pa sa mga purpose. Mula ng 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nagsimula pa ako noong 2013 at nagtapos ako nitong 2019, araw ng Huwebes, dito sa Malitang. March 14, yun na ang aking katapusang pagtuturo. March 14, tagal na nun. Oo. Kaya yung mga nakasama ko, turuan, may gumaling, may naborn again, at 2 DSWD na aming pinaka-city-lane. 2 sa kanila ang naborn again. Isang babae, isang lalaki. Ay, namla. Sige po, antay lang po natin ng konti ang nawala lang po ang connection ni Pastor. Antay lang po natin ng konti. Ano po? Ahon, ay pumunta ka doon sa unahan. Ang pastor ay una na ng pakuha. Baka kayo maabusan. Talaga siya interesado na magpasa ng banal na kasulatan. At yun, tuwi ako may turo sa Balite. Yun ang aking pinaka-watcher at binabantayan at pinakikinggan
kung paano ang pagtuturo ko sa tinatawag na pagbabago. Kaya nung kanyang marinig ang aking turo tungkol sa pagbabago, ay nasabi ko nga sa marami na ang pagbabago ay hindi kayang gawin ng tao. Hindi kayang gawin sa mararahas na paraan katulad ng ginagawa ng ating gobyerno. May parusa, may bilibid, may patayan. Hindi mababago ang paraan. Ay sa anong paraan? Sa paraan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan, Yung tema na. naroon ay kung masusunod ng tao, hindi yan magsisimula ang pagbabago. Tinuro ko sa kanila ang mga verses tungkol sa pag-born again. Yung unang Pedro, 1:23. Unang Pedro, 1:23. At kayo, ayo'y ipinanganak na muli, hindi sa binhing nasisira, kundi binhing walang kasiraan at hindi kumukupas. Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. At yun ang nakakapagpabago sa tao. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos na nakatala sa banal na kasulatan ay makapangyarihan. At binasa ko sa kanila ng Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na makabilay talim. Tumatago sa puso at diwa hanggang sa kasukasuan ng tao upang ang lahat ng bahagi ng tao ay mabago, maabot ng Espiritu ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may Espiritong umaabot, tumatagos sa puso at damdamin ng mga tao at yan ang nakakapagpabago sa tao. Kaya noon, naging interesado ngayon ang mga tao na magkaroon ng banal na kasulatan. Pagkat lahat ng tao, nasabi ko nga sa kanila, lahat ay ang gusto'y pumunta sa langit, makasama ni Kristo. Ay sino ang tatanggapin sa langit? Ay di yung lamang na bago, yung born again. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, malibang kayo ay ipanganak na muli, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. O edi, interesado na naman sa mga sa banal na kasulatan. Kaya noon ako'y gumastos siguro na mahigit na 5,000 para lang makapag-supply ng banal na kasulatan sa aking mga tinuturuan. At yung banal na kasulatan ay hindi ko pinanghinayangan na gastusin yung mga tao sapagkat marami sa kanila ay nais na magbago. Bakit ang hangat ng tao, halos lahat, ng pagtindi ay pumasok, makasama sa kaharian ng Diyos, makasama doon sa langit. Walang taong nagnanasa na sila'y maimpyerno. Kaya ang paraan ay di sumunod kayo sa salita ng Diyos at awa ng Diyos naman. Maraming tao na bago sa iba't ibang iglesia, nangalat yung mga miyembro ng Corpus. At yan, ang aking nais na makita ngayon sa mga tao kung sila nga bagay patuloy na nananambahan. Yan ang pinananabikan ng aking puso. Amen. Ang mga aral na tumalab sa kanila, na patanim sa kanilang puso ay kung kanilang isinasagawa. Kaya baga nagkaganito nga ako, ay ang gusto ko'y makita ang sino man sa kanila. Pero hindi naman ako makalabas. Kaya ang nangyari, naging stay at home. Hindi man ako bihasa mag-stay at home. So kung ako mag-ministry, hindi ako nakapasok, hindi ako
nakapako sa 4 na sulok ng simbahan. Ang aking gawain, lahat isa labas. Moral Values Formation, Moral Recovery, Gideon International, Bible Distribution sa mga school. Kaya ako'y masyadong nabaguhan ngayon nung maging stay at home. Talagang yun, yung pinabasa ko sa inyo kahapon na unang Thessalonica 2:17 to 20, nangyari kay Pablo, ayan, nangyari din sa akin. Kaya ganito ang aking kalagayan. Pananabik. Pagkat ang kaligayahan ko, unay Diyos. Kaya ang pangalawa, yung makita ko yung mga tao ay nabago. Doon nananabik ang aking puso. Kaya gusto kong makita ang mga tao. Ay hindi. Amen. Ay ngayon ay walang laya ako. Nakakulong. Kaya depressed ang aking ko. Na-depress ako ngayon. Kaya medyo yan ang aking naging kalagayan ngayon. Ako hindi pwedeng kulungin o patigilin ng bahay. Pero dahil sa pangyayari ng COVID na yan, ay wala tayong magawa. Hindi tayo sumunod sa patakaran ng gobyerno. Yan mga minamahal ang kalagayan ko ngayon. Depressed, naghahanap ng kaligayahan, naghahanap ng makakausap, naghahanap ng makikita. At hindi naman mangyari. Eh bakit? Ang natatanaw ko lamang ay puntahan eh. Hindi ako makakalabas. Tapos kailangan, barangay 8, nakagwardya. Lumabas ka sa kanluran, barangay 9, nakagwardya. Kaya, yan ako na-depress. Na masyadong naghahanap ng kalayaan. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, Panginoon, may pag-asa pa ba na makalaya ang iyong mga anak? Napatigil ang pananambahan, napatigil ang fellowship, napatigil ang Bible study, napatigil ang paghayo. Panginoon, may dadating ang panahon na kami palalayain mo. May dadating pa ba ang panahon na itong COVID na ito ay tutunawin mo na pagkat marami na sa buong mundo, milyon na buhay ang nawawala. At marami sa kanila ay hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Yan mga minamahal ang aking buhay. Salamat ng Panginoon. Amen. So na nga po na yung ating pastor siyempre karaniwan talaga sa mensahero ang lumalabas dahil gusto ng mensahero ay nakikita niya yung kanyang mga alaga. Kaya ang pastor, sa susunod po ay kayo po ay maghahanda na ng inyong message dahil nga sa sabi nga ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan tayo ng pagkakataon para gumawa sa kanyang halamanan. Amen, Pastor. Oh, Thank you po. Kaya tayo po ngayon ay dumiretso na sa ating mensahe sa araw na ito. Tunay nga na ang ating pananampalataya ay laging dapat na ating uunahin. Yeah? Ang ating pag-aaralan ngayon ay kumbaga tayo, ang tema ng ating pag-aaral ngayon ay katulad nga ng sabi ni Pastor, tayo po ngayon ay magba-Bible study. We will get a verse at doon po tayo magpo-concentrate. Aalamin po natin ang mensahe ng verse na iyon sa pamamagitan ng tawag dito, yung ipag-analyze kung bakit ganun ang sinasabi ng verse na yon. Kaya kayo ay makipagbukas sa akin sa 1 Corinthians 15. Ang title po ng ating topic ngayon ay Unless You Believe in Vain.
Yan. Ibig sabihin po ay, ibig pong sabihin sa Tagalog ay, yung kumbaga sa ang sabi doon ay, kung hindi, walang kahulugan ang iyong pananampalataya. Yan. Ano nga ba itong ibig sabihin ng believing in vain? Yun po yung katanungan, diba? Sabi nga sa Romans 10:9, kung babasahin po natin ng Romans 10:9, sabi nga doon, kung ikaw ay, if you believe in your heart that Jesus is raised from the dead, you will be saved. O diga, parang hindi na kailangan na sabihin natin na our belief is in vain, believing in vain. Ha? Kaya nga sabi nga ay, ano ang ibig sabihin ng unless you believe in vain? Kung hindi, ang pananampalataya mo ay walang kabuluhan. Yan. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 15:1-2, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand by, which also you are saved, if you hold fast that the words which I preached to you. Yan, ibig sabihin po, ito po ang sinasabi ni Pablo doon sa mga taga-Corinto. Basahin natin sa Tagalog. First Corinthians 15. Yeah. Corinthians 15. Hindi yata makita. 15 Ngayon, pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa iyo aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito, iligtas tayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisimpanampalataya ng walang kaguluhan. Yeah? Yun po yung sabi ni Pedro ay ni Paulo sa mga taga-Korinto. Sabi nga doon if you hold fast the word which I preach to you, kung inyong paninindigan ang mga aral na itinuro ko sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung hindi, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan unless you believe in vain. Yan. Yun po yung ating pag-aaralan, yung kung bakit na nabanggit ni Pablo yung unless you believe in vain. Kung nang sa gayon, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Yan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa araw nito, Panginoon, kami po ay muling maharap sa inyong Panginoon. Kayo kaming pinupuri at tinataas, O God. At tunay po, Panginoon, na kayo ay kapuri-puri. You are worthy to be praised, O God. At tunay po, Panginoon, O Holy Spirit, na kami ay mag-aaral ulit ng inyong mga salita at kayo po ay ang inyong pong gabayan ng lahat kami, Panginoon, na makikinig sa inyong mensahe, Panginoon, at tunay po na inyong bigyan ng taentim na pagkaunawang aming puso, Panginoon, sa iyong mga salita upang sa gayon ay aming maipamuhay ng maayos sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at muli pang Holy Spirit, kayo po ay kumabay sa amin sa gawain namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Alam niyo, kapag sa Bible study ay meron tayong verse na pinag-aaralan, kung minsan ay hindi natin maiintindihan kung ito ay kung ating itong
ipapaunawa sa ating sariling pagkaunawa. Pero kung atin po, sabi ko nga nito ay kailangan po ang isang verse na pag pinag-aaralan ay lagi nating aalamin kung ano ang konteksto niyon. Yeah? One thing that you must be very careful when you study the Bible is not to take things out of their context. Ibig sabihin ay kailangan alamin nyo kung bakit sinabi iyon, di ba? Wag nating sabi nito ay do not ignore other references on the same topic kasi katulad ng mga minsan meron tayong ginagamit na verse na halimbawa yung Philippians 4:13. Ano ba yung Philippians 4:13? Ang sabi doon ng Philippians 4:13 ay I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Kung minsan naririnig natin yung ginagamit natin sa pero yun po ay yung pong paggamit ng isang verse na hindi naman alam yung sinasabi nyo na out of context, diga? Kaya kung pag-aaralan natin yung verse na yun, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me, meron pala yung ibig sabihin. Hindi agad sinasabi na dahil kay Kristo ay magagawa na nating lahat. Yan. Pero kung babasahin po natin yung buong chapter ng Philippians 4, kikita natin yung mga things na dapat na gawin. Yeah, meron halimbawa yung mga itinuturo ng preacher na gagawin natin, mga ganyan, di ba? Kung minsan ay out of this world para bagang napakahirap gawin. Yun po yung ibig sabihin ng I can do all things. Na kung kasama mo ang Panginoon, magagawa mo yung mga bagay na yun. Ganun po, yun po yung ibig sabihin ng pagkuha sa konteksto ng isang verse. Yeah? Balik tayo sa ating topic. Sabi nga doon si Pablo, kaya siya sumulat sa mga taga-Korinto ay mayroon siya kasing nababalitaan na paragang napakarami na nang naituro na niya pero marami pa rin ang hindi naniniwala. Kasi pagpapatuloy natin sa verse 3 and 8, sabi dito, for I delivered to you first of all that which is also I also received. Yan, natanggap na lahat ng mga taga-Korinto kung ano yung na-receive ni Pablo sa kanyang buhay na pinangaral na sa kanila. That Christ died for our sins, na ang ating Panginoon ay namatay dahil sa ating kasalanan. According to the scriptures, that He was buried and that He was raised on the third day. Yan, sa mababasa nga natin sa scriptures na ang ating Panginoon ay nilibing at siya ay binuhay sa 3 araw. Diba? Sabi nga dito sa chapter verse 3 to 8, mababasa natin ito, 1 Corinthians 15 po ang ating pinag-aaralan. Sabi dito ay he was seen by Cephas, Pablo, si Simon, no? Then by the 12. After that, he was seen by other 500 brethren at once. Nagpakita ang Panginoon sa mahigit na 500 na disipulo, of whom the greater part remains to the present. Na yung sa kasalukuyan na yun nagsusulat si Pablo ay nandoon po ang mga iba. Yeah, sabi nga dito, after that he was seen by other 500 brethren at once, of whom the greater part remained to the present, but some have fallen asleep. Ibig sabihin ng but some have fallen asleep, ibig sabihin yung mga iba ay nangamatay na. Yan. After that he was seen by James,
then by all the apostles, then last of all he was seen by me also. Nagpakita rin po ang Panginoon kay Pablo. Saan ba nagpakita ang Panginoon kay Pablo? Doon po sa daan papuntang Damascus, yeah. Doon po nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Makikita natin dito sa verse nito sa 1 Corinthians 15:3-8 ay binaybay ni Pablo yung kung paano nagpakita ang ating Panginoon sa lahat ng mga tao na inaakala niyang hindi naman sa inaakala talagang nagpakita siya sa mga tao na tunay yung kanyang pagiging pagkabuhay na muli. Yeah? Ito po ay kumbaga sa marami nang pati nga si yung mga apostles, mga disciples kasama ni Pablo sila ay nangaral na. Napakadami na nilang naaralan. Kumbaga sa kaya sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto ay nakikita niya na ang lahat ay hindi naniniwala. Therefore, whether it was I or they, so we preach, so you believe. Sa verse 11. Sa katotohanan nga, lahat po kayo ay aming pinangaralan at lahat sa inyo ay naniwala. Pero hindi lahat ay naniwala doon. Diba? Sabi nga doon, kapag ating pagpapatuloy yung verse na mga sumusunod na verse sa verse 12 to 17, 1 Corinthians 15:12-17, nakikita rito ngayon yung unbelief na mga Corinthians. Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Yun po yung tanong ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung si Jesus, ang ating Panginoon, ay binuhay mula sa mga patay, bakit sinasabi nyo na walang nangyaring resurrection? Yan. Kasi po doon sa mga nung mga araw na iyon, nung Judaism na religion ng mga Jews, hindi sila naniniwala sa resurrection. Dito, but if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kung walang resurrection kung walang muling pagkabuhay, hindi rin binuhay ang ating Panginoon. Yun. Kung yun ang gusto niyang kumbaga sa alala ulit ni Pablo sa mga taga-Korinto yung resurrection ng ating Panginoon. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Yun. Kung hindi binuhay ang ating Panginoong Hesus, hindi ibig sabihin yung walang kabuluhan yung kanilang pangangaral. Diba? We are even found to be misrepresenting God. Ibig sabihin ay hindi yung pag-represent nila sa Diyos ay hindi tunay, hindi parang makahaka lamang, diba? And if it is true that the dead are not raised, kung ang mga buhay ay talagang kung ang mga patay ay hindi na mabubuhay, not even Christ has been raised. Hindi talaga ang Panginoon ay nabuhay. And if Christ has not been raised, your faith is in vain. Yan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung hindi binuhay ang Kristo, ang inyong pananampalataya talaga ay walang kabuluhan. Yeah? And you are still in your sins. Sabihin kapag hindi ka naniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi binuhay mula sa mga patay,
edi ibig sabihin ay nabubuhay ka pa rin sa iyong kasalanan, wala pa rin salvation na pumunta sa iyo, di ba? Kumbaga sa ano ang 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 ibig sabihin na nun ay kumbaga sa ano si Jesus Christ ay dapat nating paniwalaan na talaga siya ay nabuhay mula sa mga patay, ha? Ibig sabihin itong paniniwala ng mga Hudyo na ito ay isa lamang kumbaga sa ano ay hypothetical, yung hypothetical belief, paniniwala na nakabase lamang sa haka-haka. Yan. Kumbaga sa ano kasi sa mga taga-Corinthian sa karamihan sa kanila ay naniniwala pa rin sa kanilang relihiyon, yung sa Judaism na na wala talagang nangyayaring resurrection. Ang resurrection kasi hinihintay nila ay yung second coming, hindi pa dumating hindi pa talaga dumating si Jesus Christ. Ang Messiah ay kanilang pang hinihintay, diba? Kaya hindi sila makapaniwala na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Ha? Yun po yung paniniwala nila, hypothetical lamang, kumbaga sa nasa haka-haka lamang yung kanilang paniniwala. Without this resurrection, our believing would be in vain. Kung walang resurrection, ang ating pong paniniwala, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Ha? Sa verse 17 and 18, mababasa natin dito, and if Christ is not risen, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Ibig sabihin po ay wala talagang, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, pero hindi naman siya binuhay na muli. Pag ikaw ay namatay, edi wala kang hope na aasahan na yan na mabubuhay na muli. Kumbaga sa ano ngayong sabi nila na mula sa alabok ka rin babalik. Kumbaga sa ano, perish, ikaw ay mawawala, walang kabuluhan, walang hope kasi nga ay sabi nga ay walang resurrection, diba? Pero if Christ was not risen, then all those believers that died believing in Him, they would perish. For what would they have to expect if there is no resurrection? Ano nga naman ang kanilang ini-expect na ganon kung wala namang resurrection? However, all this would happen only if Christ had not risen from the dead. Itong hypothetical reasoning na to na nasa isip ng mga taga-Corinto ay kumbaga sa ano isa lamang kumbaga sa ano theory, dahil alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ay talagang siya ay nabuhay na muli para ipakita na mayroon talagang resurrection, mayroon talagang hope para sa atin na nananampalataya sa Kanya. Sabi nga doon sa verse 20, but now Christ is risen from the dead. Yan, sabihin talaga, kumbaga sa ano, lahat ng sinasabi niya, yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto na mga hindi naniniwala sa resurrection, lahat ng sinasabi niyo ay palpak, walang kabuluhan, dahil ang katotohanan, yung reality ay si Jesus Christ ay talagang risen from the dead. Nga, sabi nga sa ano, kung pagpapatuloy natin sa mga following verses 20 and 22, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ibig sabihin, siya po ang ating Panginoon Jesus nung binuhay na muli mula sa mga patay, siya po yung first fruits, unang nag-resurrect para ipakita na mayroong susunod na resurrection. Diba? For
For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Ano ba ibig sabihin nun? Kung ang kamatayan ay nagmula sa isang tao, ay nagmumula rin sa isang tao ang pagkabuhay na muli. Yun po. Si Adam, ibig sabihin yung first man na namatay ay si Adam. At yung second man na para sa atin na nagbibigay ng pag-asa ay ang ating Panginoon. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Kung ang lahat ng kay Adam ay nangamatay at sa pamamagitan po naman sa ating Panginoong Hesus lahat ay mabubuhay. Kung tayo po ay maniniwala sa Kanya. Amen. At sa doon nga sa chapter sa verse 23 sabi dito, but it's one in his own order, Christ the first fruits, afterwards those who are Christ at his coming. Ibig sabihin po sa 23 verse 23 ng 1 Corinthians 15, ito po ngayon yung katunayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po yung ibig sabihin na kapag sinabing in order, meron po tayong bahagdan ng ating resurrection. Hindi tayo sabay-sabay. Nauna ang ating Panginoong Hesus na napinuhay na muli. Katapos naman ay sa second coming, lahat naman ay mabubuhay, lahat ng naniniwala sa Kanya ay muling mabubuhay. Yeah? Yung kumbaga sa ay magkakaroon ng life, ng muling pagkabuhay. At yung namang mga hindi naniniwala ay yun po yung kung sila ay namatay na noon, mabubuhay sila para mamatay na muli. Yeah? Yun po ngayon yung second death. Jesus Christ will come back and then all those who have died believing in Him will live again. Yeah? Babalik po ang ating Panginoong Hesus at lahat po ng naniniwala sa Kanya na nangamatay ay mabubuhay na muli. Amen? Naiintindihan niyo po ba yung sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto? Kasi nga sinulatan niya ang mga taga-Corinthians kasi ay kumbaga sa inuopos nila yung karamihan kasi doon sa mga taga-Korinto ay inuopos nila yung ipinapangaral ni Pablo tungkol sa ating Panginoong Hesus na siya po ay ang ating pag-asa, siya po yung ating hope, siya po yung blessed hope na sinasabi sa Titus na pagdating niya ay lahat po tayo ay kanyang lilikumin. Yeah? So, ibig sabihin ng believing in vain, kumbaga kapag nabasa nyo ang sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, ibig sabihin na yung tanong na unless you believe in vain, ibig sabihin po yung tanong na iyon ay para sa mga mananampalataya. Yeah? Can our believing be in vain? Yun bang ating pananampalataya ay walang kabuluhan? Yeah? Siyempre, ang sagot doon ay no. Yeah? The answer is always no. Kasi it would have been in vain if Christ was not risen from the dead. Yeah? Yan po yung gustong ipa-absorb ni Pablo sa mga taga-Korinto na tunay ng ating Panginoon ay nabuhay na muli at ang pananampalataya na kanyang pinapangaral ng tungkol sa resurrection of the dead, yun po ay tunay, yun po ay hindi walang kabuluhan. Sabi nga doon, can our believing be in vain? The answer is no.
It would have been vain if Christ was not risen from the dead. Yan po ang katanungan. Yun po yung kasagutan ng tanong natin nung umpisa na ano nga ba yung unless you believe in vain. Kasi po ito po kasi ay gusto ni Pablo ay na doon sa mga taga-Korinto na sila ay maghanda para sa second coming ng ating Panginoon Hesus. Pero marami doon ang tao sa yung umuupos pa rin, sabi nga doon sa sa unang verse na ipinangaral ko na sa inyo pero marami pa rin sa inyo ang hindi naniniwala sa resurrection. Tutunay po na pero nakita nyo naman na ang ating Panginoon ay nabuhay na muli, diba? Sabi nga doon ay sa verse 20, but now Christ is risen from the dead. Ibig sabihin po, kailangan po nating paninindigan lagi, sabi nga sa Romans 10:9 na if you believe that Christ is risen from the dead from in your heart, kung naniniwala ka na ang Panginoong Hesus ay binuhay mula sa mga patay ng buong puso, maliligtas ka. Yun po yung sinabi nun. Kaya nga, ibig sabihin ay lahat po ng ating mga pag-aaral na ito ay patungkol po doon sa second coming ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi po tayo naniniwala na ang ating Panginoon ay hindi binuhay na muli, wala tayong pag-asa. Wala tayong ang buhay natin ay walang kabuluhan. Kasi nga drink today, be merry, for tomorrow you die. Yan ang sabi ng yung mga hindi naniniwala ng life after death. Pero tayo po ay naniniwala na magkakaroon po tayo ng eternal life na sa piling ng ating Panginoon. Kaya sabi nga doon sa mga nagkaraan nating message mula sa kay pastora na be ready. Lagi tayong maghahanda sa ating pang-araw-araw na buhay. Lagi nating iisipin na lalo na ngayon sa panahong ito ay talaga namang dapat na ihanda na natin yung sarili. Huwag po tayong maswesway. Ano ba yung magswesway sa Tagalog? Huwag po tayong huwag po tayong bukod sa mga nangyayari. Diba? Magpapadala sa mga pangyayari. Alam natin na kahit na anumang mangyari, tayo ay laging matatag sa ating Panginoon, di ba? Sabi nga doon sa Matthew 24:20, yan, signs of the end times. Yun po ang sinasabi ano nga bang sinasabi ng Matthew 24:20? Sabi doon ay let your flight not in winter or in the day of Sabbath. Yun ang sabi. Ito po yung sinasabi na laging sinasabi sa tawag dito, laging sinasabi ng mga relihiyon ito naniniwala sa Sabat. Ito raw ay patungkol sa na tunay na mayroong Sabat na ino-observe ng sangkatauhan. Pero kung atin pong isipin yung Sabat rest po natin ay ang ating Panginoong Hesus, diba? Sa Matthew 28:11 ba 'yon? Come to me and I will give you rest. Kasi nga po ang ating Panginoong Hesus ang ating Sabat. Doon dito sa Matthew 24:20, sabi dito, I pray that your flight will not take place in the winter or on the Sabbath. Ibig sabihin po, yung winter ay ito po kasi kung minsan ang mga nababasa natin sa Bible ay
sabi nga dito lagi nating iisipin kung anong pinapakahulugan yun. Napakapalad po natin dahil kahit po na malalalim yung na naiintindihan natin. Kasi ito po yung yung sa Matthew 24, yun po yung end times. At sabi nga dito sa sa verse 24 ipinapanalangin ko na ang takbo ng inyong buhay ay yung inyong pananampalataya. Yun po kasi ang sinasabi doon ang ating faith. Not to take place in the winter. Da? Ibig sabihin kapag winter, ito po ay cold. Yung pananampalataya natin ay malamig. Or in the Sabbath, ibig sabihin naman pag sinabing Sabbath, yung pong the day of rest, ibig sabihin yung pananampalataya po natin ay idle o kaya ay lukewarm. Ano nga ba yung sa Church of Laodicea ba yon? The lukewarm church. Kung tayo po ay lukewarm, tayo po ay idudura ng ating Panginoon. Kaya sabi nga doon, ito po ay warning sa atin na habang ang mundo ay nagkakagulo, panatilihin po natin yung flame sa ating faith, yung pangalan nito, yung ating pananampalataya ay laging mainit. Dahil pagdating po ng ating Panginoon, I pray that your faith will not be during winter. Ibig sabihin kapag winter ay ang inyong pananampalataya, yung inyong faith ay malamig. Or in the Sabbath, ibig sabihin ay idle, o ang inyong pananampalataya ay idle o kaya ay lukewarm, o sala sa init, sala sa lamig. Kailangan pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay laging mainit. Yan po yung ibig sabihin na unless your belief is in vain. Kapag hindi mainit ang inyong pananampalataya pagdating ng ating Panginoon, yung ating pong pananampalataya ay walang kabuluhan. Amen? Yan po, natatapos yung ating message sa ngayon. Not unless you believe in vain. Then, wag po nating bahayaan ng ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kaya alam natin na ang ating pananampalataya ay may kabuluhan dahil sinasabi nga doon ang ating Panginoong Hesus ay tunay na binuhay mula sa mga patay at sa kanyang second coming. Let our flight not be in the winter or in the Sabbath. Huwag po tayong magpaka-lamig-lamig, huwag po tayong walang lukewarm, kundi tayo ay hindi tanggapin ng ating Panginoon. Glory be to God. Amen. Salamat po, Brother Dan, sa napakagandang mensahe na binahagi niyo po sa aming lahat ngayong oras na ito.